Nasaan na ba si Leo? Luminga sa paligid si Maxine, ngunit hindi mahanap ang kanyang asawa. Sila ay kasalukuyang nasa laot. Sa isang yate kung saan ang mga tao ay nagkakasiyahan, pero ng mga oras na yon, nais niyang lumabas at humiwalay sa kumpulan ng tao. Naglakad si Maxine upang tumakas sa deck ng yate at lumanghap ng sariwang hangin. Napatitig siya sa malawak at maaliwalas na kalangitan, habang pinagmamasdan ang malamlam na sinag ng buwan na sumasalamin sa alon ng dagat. Tahimik niyang inalala ang bawat hirap at pagod na pinagdaanan niya upang mapagbibigyan lang niya ang kahilingan ng kanyang asawa na maranasang mag-celebrate ng birthday sa gitna ng laot sakay ng isang yate. Nakadamit siya ng simple ngunit eleganteng puting bestida na bumagay sa kanyang mahinhin na personalidad. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, dama niya ang malamig na pagtrato ni Leo. Simula nang dumating sila sa yate, halos hindi man lang siya pinansin ito, ni hindi man lang nakuhang magpasalamat sa effort niya. Kawawa ka naman, Maxine. Boses mula sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon at tumambad sa kanyang paningin ang isang sopistikadang babae na nakasuot ng sexing pulang maxi dress. Well, in case you don't know who I am, my name is Carla Montemayor, ang totoong mahal ng asawa mo. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong niya. Bahagya pang lumapit ang babae sa kanya at nagwika. Ako ang totoong mahal ng asawa mo. At ako ang kailangan niya. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Kaya nga niya ako pinakasalan, hindi ba? Oh, really? Nanguuyam na anito habang nakahulagpos ang mga kamay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa loob ng 2 taon na pagsasama ninyo, ni minsan hindi ka niya ginalaw? Tumigil muna ang babae at sarkastikong ngumiti. Dahil hindi ka kaakit-akit, wala kang silbi at wala kang kakayahang paligayahin siya. At sa tuwing may pangangailangan siya bilang lalaki, sa akin siya pumupunta. Para siyang nanlamig sa revelasyong kanyang narinig. Maya-maya'y lumabas ang asawa niya. Umaasa siyang lalapit ito sa kanya at pabulaanan nito ang sinabi ng babae. Ngunit hindi yun nangyari. Sa halip ay si Carla ang nilapitan nito at hinalikan sa labi. Leo, anong ibig sabihin nito? Maxine, hindi ko na kaya makasama pang isang tulad mo. Wala kang ambisyon sa buhay. Malapit na ako maging General Deputy Manager ng Altamirano Corporation. At yun ay dahil sa tulong ni Carla. At ikaw, wala kang narating sa buhay. Wala kang ibang gawin kundi ang magtinda ng isda sa palengke. Diretsahang pahayag ni Leo habang nakapulupot ang braso sa bewang ng babae. Carla is everything I need and want. Bilang may-ari ng Altamirano Corporation, malaking may tutulong niya sa pag-angat ng business career ko. Parang isang bombang sumabog sa pandinig niya ang sinabi ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng lalaking akala niya totoong nagmamahal sa kanya. Ibig mo sabihin, hindi mo ako totoong mahal at ginamit mo lang ako ng panahon na walang-wala ka? At ngayong umaangat ka na, hindi mo na ako kailangan at ipinagpalit mo na ako sa isang babaeng may mataas na posisyon sa kumpanya? Malakas na sigaw niya, ngunit dahil sa ingay at kasiyahan, walang nakakarinig sa nangyaring kaguluhan. Hindi na niya napigil ang mga luha sa kanyang mga mata. Sobrang masakit sa kanya ang ginawa ng kanyang asawa. Iniwan niya ang dati niyang buhay para lang makasama si Leo. Doble kayod pa siya sa pagtatrabaho at umutang pa siya sa mga kasamahan niyang tindera sa palengke, magkaroon lang ito ng isang magarbong birthday celebration. Hindi ko isusuko ang karapatan ko sa iyo, Leo. Anya at takmang lalapitan ng asawa, ngunit mabilis siyang hinarang ni Carla at hinablot ang buhok niya. Ayaw na ni Leo sa'yo. Hindi ka ba marunong umintindi? Sigaw nito, kasabay ng isang matunog na sampal sa kanyang pisngi. Get lost at bumalik ka sa lupang pinanggalingan mo. Sa isang iglap, itunulak siya ng babae papunta sa railing ng yate. Napasigaw siya habang nauhulog sa malamig at madilim na dagat. Marahil walang nakakaalam sa ginawa sa kanya ni Carla, maliban sa kanyang asawa na nanatiling bulag at bingi sa mga pangyayari. Sa ilalim ng dagat, habang lumulubog si Maxine, ang pumipintig sa loob niya ay hindi lang takot. Naroon din ang galit. Sa ilalim ng tubig, napapikit siya. Kailangan niyang makaligtas. Kailangan niyang mabuhay. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, ako ang kikilalanin niyong lahat.
Hindi lang biktima, kundi bilang babae na hindi niyo kailanman kayang apihin muli. Sabi ng kanyang isip at pagkatapos nun, naramdaman niya na parang may humapit sa bewang niya at hinila siya mula sa ilalim ng dagat. Naghari ang ilang sandaling katahimikan nang maimulat niya ang kanyang mga mata na sa ospital na siya at may dextrose na nakabit sa kanya. Miss, sino naghatid sa akin dito? Mahina niyang tanong sa nurse na tumitingin sa kanya. Isang lalaki po, ma'am, pero hindi po siya nagpakilala eh. Saglit siyang napaisip. Natatandaan niya pang may humila sa kanya mula sa ilalim ng dagat. Hanggang sa naramdaman niya ang palad at hininga ng taong sumagip sa kanya habang nagsagawa ng CPR. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit tila nagmarka sa kanyang balat ang mainit nitong mga kamay at naging daan upang magbalik ang kanyang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa ngayon, walang ibang mahalaga kundi ang makapaghiganti siya sa mga taong may atraso sa kanya. Nagdaan ng 2 buwan at bumalik na siya sa dati niyang buhay. Napatawad na rin siya ng kanyang mga magulang sa ginawa niyang pagsuway at pagtalikod sa kanyang responsibilidad dahil mas pinili niyang sumama kay Leo noon. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbalik sa sirkulasyon si Maxine. Doon nakilala niya si Tyrone. Gwapo ang lalaki at tulad nooy may magandang ngiti para sa mga babaeng maganda na katulad niya. Hi Maxine, it's good to see you again after 2 years. Bati sa kanya ni Tyrone, ang CEO ng Altamirano Corporation. Kaklase niya ito sa college noon sa San Beda. Pero noon pa man, mabigat na ang loob niya dito. Matagal na siya nitong pinopormahan, pero ayaw niya sa mga babaero, kaya si Leo ang pinili niyang mahalin. Natutuwa ako sa pagbabalik mo, Maxine. Ani ng lalaki. Isang mapaklang ngiti lang ang itinugon niya. I know what happened to your marriage. Ani to. Oh, really? At kanino mo naman nalaman? I have my source. Okay. Kibit balikat niyang wika. Ikaw kasi, kung ako na lang sana ang pinili mo, hindi mo sana sasapitin yun. Wag na, Mr. Altamirano. Kung ikaw lang din naman, wag na. Aniya sabay irap sa lalaki. Ouch, ang sakit nun ah. Sambit nito, pilit nang umingiti. Napatingin siya sa mga mata nito at nagkatitigan sila. Para bang biglang humito ang oras sa mga sandaling yun. Kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Excuse me. Anya at nagtungo sa stage para magbigay ng speech. Makalipas ang mahigit 3 oras, natapos na rin ang summit. Sa pagbaba ni Maxine mula sa entablado, sunod-sunod na lumapit sa kanya ang mga investors para batiin siya. Lahat ay humahanga sa talino, tapang at husay ng pinakamagaling na CEO ng MXN Corporation. Ito ang buhay na tinalikuran niya ng 2 taon para sa isang walang kwentang lalaki. Miss Maxine, we'd love to collaborate with your team. Sabi ng isang foreign investor habang kinakamayan siya. Thank you, Mr. Smith. Nakangiting tugon niya. Akmang lalabas na siya ng Feliz Hotel nang biglang lumapit sa kanya si Tyrone. Silver anniversary ng kumpanya sa Makalawa. If you have time. Ano ito sabay abot ng invitation card sa kanya. Saglit siyang natahimik. Ngunit nang maisip niya na sa Altamirano nagtatrabaho ang asawa niyang si Leo at posibleng dadalo ito sa okasyon, pumayag siya sa paanyaya nito. Okay. Anya at tinanggap ang card. Thanks. Nang makabalik na si Maxine sa opisina niya, agad niyang kinausap ang kanyang sekretarya. Ana, alamin mo kung sino-sino ang mga dadalo sa anniversary ng Altamirano Corporation at kung ano magiging kaganapan doon. I need it in full details. Utos niya. Isa pa, gusto kong malaman ang tungkol kay Carla Montemayor. Yes, ma'am. Ilang minuto ang lumipas at narinig niya ang mahihinang katok sa pintuan. Yes, come in. Ma'am, narito na pong pinag-uutos ninyo. Wika ng sekretarya sabay abot sa kanya ng isang papel. Pagkatapos, lumabas na ito ng opisina. Hindi nga siya nagkamali ng iniisip. Dadalo si Leo sa anniversary at hindi lang yon. Formal ding iaanunsyo ang promotion nito bilang General Deputy Manager ng kumpanya. Hindi. Anya sa kanyang sarili, sabay ang malakas na paghampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng office desk. Hindi ako papayag na makuha mong posisyon na yun, Leo. Isinusumpa ko. Patuloy niyang binasa ang nakasulat sa papel at nabigla siya sa katotohanang stepsister ni Tyrone si Carla. At ito ang General Manager ng Altamirano Corporation.
Kaya pala mas pinili ito ni Leo kaysa sa kanya kasi inaakala ng lalaki na makakatulong ito sa pag-angat niya. Hindi ka magtatagumpay, Leo. Galit na usal niya sa sarili. Saglit siyang nag-isip kung anong gagawin hanggang sa may nabuong ideya sa kanyang isipan. Tama. Kailangan niyang kausapin si Tyrone na wag nang ituloy ang promotion ng taksil niyang asawa. Nang makuha niya ang numero ng telepono sa opisina ng lalaki, agad niya itong tinawagan. Hello? May I speak to Mr. Tyrone Almirano? Anya sa babaeng sumagot ng tawag. Sino po sila, ma'am? Pakisabing si Maxine Cervantes. Ilang minuto ang hinintay niya bago sinagot ng lalaki ang tawag. Hi Maxine, ba't napatawag ka? Miss Neil ready? Nakangising wika nito sa kabilang linya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Mr. Altamirano. I have something important to talk to you. Anya sa seryosong tinig. Then, let's meet. Para mapag-usapan natin kung ano man yun. Ayaw sana niya makipag-usap ng personal kay Tyrone, pero no choice siya kasi kailangan niya ito para maisakatuparan ang plano niyang paghihiganti kay Leo. Sa loob ng isang sikat na coffee shop sila nagkita. So, ano pag-uusapan natin? Anito nang makaupo na siya. I know na kilala mo si Leo de Guzman kasi nagtatrabaho siya sa kumpanya mo. Panimula niyang sabi. You mean, yung asawa mo? What about him? Correction, ex-husband. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong sa makalawa, formal mong iaanunsyo ang promotion niya bilang General Deputy Manager. Dagdag niyang sabi. So? Huwag mong ibigay sa kanyang promotion. Sa halip, sa akin mo ibigay. What? Halata ang pagkabigla sa boses ng lalaki. Pagkatapos, tumawa ito habang matamang nakatingin sa kanya. You mean, magtatrabaho ka sa akin? Why not? Paano naman ang kumpanya mo? May assistant naman ako. Saka nagpaalam na rin ako kina mommy and daddy. Maxine, are you sure about this? Di kaya maapektuhan ang kumpanya ko dahil sa galit mo sa asawa mo? So, kung hindi mo ako pagbibigyan, okay, wala na tayong pag-uusapan pa. Anya at akmang tatayo na. Ngunit mabilis na napigil ng lalaki ang kamay niya. Wait. Anito at matamang nakatingin sa kanya. Are you sure about this? Gusto mong maghigante sa kanya, di ba? Well, ano pa nga ba? Pairap niyang sabi. Niloko niya ako. Pinagtaksilan. At higit sa lahat, ipinagpalit niya ako sa iba. Pinagmukha niya akong tanga sa harap ng mga tao sa mismong kaarawan niya na pinaghirapan kong maibigay sa kanya. Gumagaralgal bigla ang kanyang boses. Kaya gagantihan ko siya. Sila ng kabit niya na nagkataong stepsister mo. Napakunot noon naman ang lalaki sa sinabi niya. You mean, si Carl ang babaeng pinalit sa'yo ni Leo? Napansin niya ang pagdiimbagang ng lalaki at ang pagguyom ng mga kamay nito na tila nakikisampat siya sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nagliwanag ang mukha nito sabay ng pagsilay ng makahulugang ngiti. Okay, kung yun ang gusto mo, I can do it. Madali lang naman gawin yun as the CEO of the company. But in one condition. Anito at tumitig sa kanya. Bigla naman siyang kinabahan sa sinabi nito. Mas lalong lumakas ang kabog sa kanyang dibdib sa paraan ng pagkakatitig ng lalaki sa kanya. Kondisyon? Anong kondisyon? Simple lang naman, Maxine. At numisi ito ng makahulugan. Be my wife. What? Nababaliw ka na ba? Singhal niya rito. Maxine, relax. Hindi naman natin totohanin ang kasal. Saglit na napatigil siya at pilit na inuunawa ang ibig sabihin ni Tyrone. You mean, just a fake marriage? Tumango ang lalaki at seryosong tumingin sa kanya. Well, ito ang kondisyon ni Daddy. Para hindi mapunta kay Carla ang 50% stocks and shares ng Altamirano. I exerted so much effort for the company. Tapos mapupunta lang sa iba na wala namang nagawang kontribusyon. Sandali siyang nag-isip. Pareho pala sila. Magiging fake wife siya ni Tyrone kapalit ng posisyong aagawin niya kay Leo. Hindi naman mahirap, sabi ng kanyang isip. Total hindi naman totohanan ang relasyon nila. Kaya alang-alang sa kanyang paghihiganti, gagawin niya ang lahat. Hindi si Tyrone ang punteriya niya, kaya kahit ayaw man niya rito, di bale na, basta't magtagumpay lang siya sa kanyang plano. Maxine. Untag ng lalaki sa kanya. Hanggang kailan mo ako magiging peking asawa, Tyrone? Hanggang sa makapaghiganti ka na. Sagot nito. Pero, pwede rin namang totohanin natin para forever tayo magkasama.
Nakangisi nitong sabi. Total, di hamak namang mas gwapo ako kaysa sa asawa mo, di ba? Pumapayag ako sa fake marriage na yan hanggang sa makapaghiganti ako. Anya. Kung gayon, tara na sa City Hall to register our fake marriage. Basta, siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko, Tyrone. Ibibigay mo sa akin ang posisyon ng kumpanya at huwag kay Leo. Nakakaintindihan ba tayo? Meron akong isang salita, kaya makakaasa ka, Maxine. Wika ng lalaki. Pagkatapos, may tinawagan ito sa telepono. Makalipas ang isang oras, ay matagumpay na naisagawa ang kanilang peking kasal sa huwes. Maikling seremonya lamang iyon na ginanap sa loob ng malamig na silid ng munisipyo. Wala ni isang bulaklak o musika. Pawang tahimik na kasunduan lang sa pagitan ng dalawang taong parehong may kanya-kanyang motibo. Ngayong ginawa ko ng gusto mo, ang gusto ko naman ang gawin mo. Mariin niyang wika nang makapasok na sila sa loob ng sasakyan. Marunong ako tumupad sa usapan, Maxine. Ani ng lalaki. Pero bago ko makalimutan, sana walang makakaalam sa tunay kong pagkatao. At ang isipin lang ng lahat, isa lang akong pangkaraniwang aplikante na qualified para sa ganoong mataas na posisyon. Kung sa palagay mo, may nakakakilala sa akin, gawan mo na lang ng paraan. Masusunod po, kamahalan. Nakangiting wika ng lalaki. At ipinapaalala ko sa iyo no string attached. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Tyrone. Maxine, kapag ipinakalala kita kay Daddy, na asawa ko, do you think paniniwala siya kung wala man lang sweetness? Hindi siya umimik. Kahit naiinis naman siya rito, ang mas mahalaga pa rin sa kanya ay ang makapaghiganti siya kay Leo at kay Carla. Dumating ang araw ng anniversary ng kumpanya at 6:00 pa lamang nasa venue na si Maxine. Excited siyang malaman ang magiging reaksyon ni Leo sa oras na makita siya nito at malamang sa kanya mapupunta ang posisyon na pinagmamayabang nito. Pasado 7:00 ng gabi, nang mamataan niya si Leo at Carla na papasok sa party venue. Biglang sumulak ang dugo niya at nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya noon. Wala na siyang natitirang pagmamahal pa sa kanyang asawa. Tanging galit at hangaring makapaghiganti na lamang ang iniisip niya. Dali-dali siya nag-make-up, makapal yun at sinadya niyang itago ang tunay niyang muka. Nagsuot din siya ng uniforme na katulad ng mga waitress saka pumasok sa loob ng venue. Kailangan muna niyang sirain ang mamahaling damit ng kabit ng asawa niya sa kanya kukunin ang atensyon ng lahat. Hoy, di ba waitress ka dito? Boses ni Carla ang kanyang narinig sa likuran. Yes, ma'am. Sagot niya, ngunit nanatili siyang nakayoko habang abala sa paglalagay ng mga pagkain sa mahabang mesa. Sa isip niya, mukhang sumasang-ayon sa kanyang pagkakataon. Ikuha mo nga ako ng inumin at dalhin mo sa table namin sa front. Paangil na utos nito. Yes, ma'am. Ilang minuto ang lumipas at daladala na niya ang isang tray ng wine glass. Ngunit dahil nakaplano ang lahat, sinadya niyang mawala ng balanse. Kaya natabig niya ang isang kupita at natapunan ng alak ang mamahaling damit ni Carla. What the? Anong ginagawa mo? Tanga ka ba? Alam mo bang limited edition tong suot ko? Galit na bulyaw nito sa kanya. Naku ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patuloy ang paghingi niya ng tawad habang nanatili ang kanyang ulo sa pagkakayo ko. Kunwari takot na takot. I'm so sorry ma'am. Nadulas po kasi ako. Pabulong niyang wika habang pinupunasan ng tissue ang bahagi ng damit na tatapunan ng alak. Ngunit marumi na itong tingnan kahit punasan pa niya ito ng ilang beses. Hindi ako tumatanggap ng simpleng sorry lang, miss. Pagbabayaran mo tong katangahan mo. Kakausapin ko ang manager ninyo at ipapasisanti kita sa trabaho. Patuloy na bulyaw nito sa kanya, kaya nakuha nito ang atensyon ng ilang executives. At eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Leo. Bitbit ng isang wine glass habang abala sa pakikipag-usap sa isang board member. Napatigil ito nang makita ang eksena. Carla, what's going on here? Tanong nito habang papalapit sa kinaroroonan nila. Agad na pumihit si Carla at sumigaw. This stupid waitress just ruined my dress. Kailangan pagbayaran niya to. Napatingin si Leo sa kanya. Pero alam niyang hindi siya nakilala ng kanyang asawa, lalo na't maayos ang pagkaka-makeup sa kanya. Isa pa, inaakala na nito na patay na siya matapos siyang itulak ni Carla sa dagat. Ibinaling nito ang atensyon sa babae. Come down. It's just wine. The event hasn't even started yet. Baka gusto mo magbihis muna. I can't come down. Dinumihan ng waitress na to ang damit ko.
At wala na akong maisusuot na kagaya nito. Pero hindi na ito pinansin pa ni Leo at abala na ito sa pakikipag-usap sa mga iilang mga executives. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Maxine habang papalayo siya sa kinaroroonan ni Carla. Let the game begin. Bulong niya sa sarili habang tinatanggal ang name tag na waitress number 7 mula sa kanyang uniforme. Nang makalayo na siya sa mga bisita, agad siyang pumasok sa isang pribadong lounge sa loob ng venue kung saan naghihintay sa kanya ang dalawang makeup artist niya. Ngunit hindi niya akalain na naroon si Tyrone sa labas ng pinto at nakangiti ito sa kanya. Ba't parang ang saya mo yata? Tanong nito. Nagawa ko ng pauna kong plano, kaya sana naman tuparin mo yung pagkakasunduan natin. May isang salita ako, Maxine. Ganting wika ng lalaki. Tumangulang siya ngunit iniiwasan niyang mapatitig sa mukha nito. Para kasing iba ang nararamdaman niya kapag nagkakatinginan sila ni Tyrone. O siya, mauna ka na pumasok sa party venue. Anya. Bakit? Hindi ko ba pwedeng hintayin ang asawa ko? Nakangiti nitong sabi. Tyrone, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo Gawin mo na pagkasunduan natin, maliwanag? Okay. Matipid na sagot nito saka ito nagtungo sa party venue. Makalipas ang ilang sandali at tapos na rin ang makeover niya. Handa na siyang harapin ang walang hiya niyang asawa at ang kabit nito. Pagkapasok pa lang niya sa malawak na bulwagan, agad na niyang nakuha ang atensyon ng mga bisita. Iilan sa mga naroon ay mga executives na nakasama niya noon sa business summit. Pero salamat naman at ngumiti lang ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Siguro nga'y napakiusapan na ni Tyrone na ilihim muna ang tunay niyang estado sa buhay. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Carla habang kausap ang iba pang mga waitress. Iba na ang suot nito ngayon. Of course, kasi dinumihan niya kanina ang mamahalin nitong damit. Nasaan yung waitress number 7? Nakasamahan niyo na ubod ng tanga. Lihim siyang napangiti dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito. Ma'am, 6 lang naman po kaming lahat at 6 lang din ang mga waiter na naka-assign rito. Sagot ng isang babae. Mas lalo siyang natuwa sa reaksyon ni Carla. Inilibot na lamang niya ang kanyang paningin sa party venue at napansin niyang nakatingin sa kanya si Leo. Baka sa mukha nito ang labis na pagkabigla. Hi, Leo. Nakangiting bati niya. Maxine? Ikaw? Nagkakandautal nitong wika na parang nakakita ng multo. Oh, bakit? Parang nabigla ka. Hindi mo siguro inakalang mabubuhay pa ako, no? Paanong? Tanong nito. Tumawa siya ng matipid, saka mahinang nagwika. Sinikap kong mabuhay dahil gusto kong sundan ka. Hindi ba, formal na iaanunsyo ngayon ang promotion mo sa kumpanya? Nakita niya ang magkahalong takot at balisa sa mga mata ni Leo. Marahil hindi nito inaakalang bigla na lang siyang sumulpot sa party at sasabihin ang mga bagay na yon. Maya-maya'y lumapit si Carla at halatang hindi makapaniwala nang makita siya. Baka sa mukha nito ang magkahalong takot at pagkabigla. Hi! Nakangiting bati niya. Maxine? Ikaw ba to? Imposible! Sambit nito. Mahina siyang tumawa. Well, hindi na imposible dahil nandito na ako. Buhay na buhay. At sadya pa niyang nilaksan ang boses para marinig ng mga tao. Maniningil ako ng pautang. Wala akong utang sa'yo, no? Matapang na tugon ni Carla. Wala nga ba? Hindi ba tinulak mo ako ng sayate? Dahilan para mahulog ako sa dagat? Huwag mo akong pagbintangan Wala kang ebidensya. Singhal nito. Baka hindi mo ako kilala. Kilalang kilala kita, Carla. Ikaw lang naman tong nag-aagaw ng asawa. At hindi lang yon. Pinagtangkaan mo pang buhay ko. Shut up! Wala kang karapatang pagbintangan ako ng ganyan at idedemanda kita. Galit na wika ni Carla. Tinawanan niya ito at tinaasan ang kilay. Ganun ba? Well, tingnan na lang natin kung sino sa atin ang makukulong. Buong kumpiyansang wika niya. Nagkatinginan si Leo at Carla matapos marinig ang sinabi niya. Naroon ang takot at pangamba sa mga mata nila. Lihim siyang napangiti. Subalit sa ilalim ng kanyang ngiti, nagsisimula ng mamuo ang atensyon sa paligid. Marami ang nakatingin sa kanila. Mga osisero, mga executives na tila nararamdaman na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ano ba talagang ginagawa mo rito, Maxine? Tanong ni Carla na ngayon hindi na kayang itago ang pagkairita. Agad naman siya nakaisip ng sasabihin upang mas lalong mairita ang babae.
Sinundan ko si Leo. Miss ko na kasi siya eh. Anya sabay sulyap sa asawa niyang halatang hindi pa rin makapaniwala. Don't joke around, Maxine. Mariing sambit ng lalaki. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Isa ka lang tindera ng mga isda sa palengke. Sabat ni Carla. Ngunit halata nang natataranta ito. Maxine, hindi ko alam kung ano talagang plano mo. Pero kilala kita. Hindi naman ganyan ang personality mo. Wika naman ni Leo na parang hindi mapalagay. Pero nagbago na ako. Anya habang may malamig ng ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin, ibang Maxine na ang kaharap niyo ngayon. Biglang natahimik si Leo. Ngunit si Carla naman ay ayaw magpatalo. Maxine, seriously, kung may drama ka, wag dito. This is a professional event. Tumango siya at kumiti na parang nanguuyam. Oo nga naman. This is a formal event. Sorry na lang kung nakakagulo sa moment yung presensya ko Napatigil siyang bigla at napasulyap kay Tyrone na naglalakad papunta sa gitna. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Wika nito matapos kunin ang mikropono. I have a very important announcement. Love dun tayo. I'm sure i-a-announce ng brother kong promotion mo. Narinig niyang wika ni Carla at halata sa boses nito ang excitement. Ngumiti lang si Maxine sabay irap sa mga ito at pagkatapos, humakbang siya papalapit sa kinaroroonan ni Tyrone. First of all, gusto ko magpasalamat sa pagdalo niyo sa silver anniversary ng Altamirano Corporation. But I want to take this opportunity para formal na i-anunsyo ang bagong General Deputy Manager ng kumpanya. Lihim siyang napatingin sa kinaroroonan ni Leo at Carla. Kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang magkahalong tuwa at excitement. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our new Deputy General Manager, Miss Maxine Cervantes. Umugong ang malakas na palakpakan habang naglalakad siya sa red carpet papunta sa gitna. Napasulyap siya kay Leo upang tingnan ang reaksyon nito. Gayon na lamang ang tuwang naramdaman niya nang makitang halos hindi maipinta ang mukha nito sa pagkadismaya. Parang nabigla naman yung ilang executives na nakakakilala sa tunay niyang estado sa buhay. Subalit na natili na lamang natikom ang mga bibig nito. Tyrone, bakit siya? Akala ko ba sila yung ipopromote mo? Protesta ni Carla. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at siya pang binigyan mo ng mataas na posisyon sa kumpanya? Eh hindi naman yan nakatapos ng pag-aaral at nagtitinda lang yan ng isda sa palengke. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Carla. Maxine has all the qualifications to be in that position. Mahinahon ngunit mariing wika ni Tyrone. Lihim siyang napangiti dahil nagtagumpay siya na kunin ang posisyong pinapangarap ng walang hiya niyang asawa. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita sa harapan. Maraming salamat sa pag-ibigay mo sa akin ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kumpanya mo, Mr. Altamirano. And to everyone, I'm looking forward to working with you. Masayang wika niya. At muli, umugong ang palakpakan sa party venue. Maraming bumati sa kanya at nakipagkamay. Sa isip niya, ito pa lang ang simula. Congratulations. Masiglang bati ni Tyrone saka bumulong sa kanya. Ginawa ko ng gusto mo, my beloved wifey. Nginitian niya lang ito kahit naiinis na naman siya sa pagtawag nito ng wifey sa kanya. Pagkatapos mabilis niya itong tinalikuran dahil ayaw niyang laging nakadikit dito. Hindi na niya nagugustuhan ang reaksyon ng kanyang puso sa tuwing nagkakalapit sila ni Tyrone. Baka maunsyami pa ang plano niyang paghihiganti. Nang magsimula na ang kainan at inuman, hindi niya namalayan ang paglapit ni Carla sa kanya. Mukhang ginamit mong alindog mo para makuha ang posisyon. Pairap na wika ni Carla. Mahilig sa magandang babae ang kapatid ko. Kaya sinamantala mo para maagaw mong posisyon na para sana kay Leo, hindi ba? Well, hindi naman hamak na maganda at sexy ako, di ba? Kaya, alam mo na. Nangaasar niyang tugon. Tiningnan lang siya ng masama ni Carla na ikinatuwa naman niya at pagkatapos mabilis siya nitong tinalikuran. Ngunit nang minsang magawi siya sa ladies' room, bigla siyang hinarang ni Leo. So ito pala talagang plano mo. Ang kunin ng posisyon na nararapat para sa akin. Singhal nito sa kanya habang mahigpit na nakahawak sa braso niya. Bitawan mo ako, Leo. Pagpupumiglas niya, ngunit mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Take your hands off of her. Malakas na sigaw ni Tyrone at mabilis itong lumapit sa kanila. Huwag mo subukan na saktan siya. At bukas na bukas din, mawawalan ka ng trabaho sa kumpanya ko.
Dagdag pang sabi nito habang nakakuyom ang mga kamao. Lumuwag ang pagkakahawak ni Leo sa kanya saka mabilis itong tumalikod. Are you okay? Tanong ni Tyrone. Okay lang ako. Salamat. Pagkatapos, inalalayan siya ng lalaki pabalik sa bulwagan. Kitang-kita niya ang maasim na mukha ni Leo at Carla habang nakatingin sa kanya. Lihim siyang natuwa sa reaksyon ng mga ito. Sa isip niya, hindi lang dito magtatapos ang lahat. Marami pa siyang gagawin upang pabagsakin ang dalawa. Araw ng Lunes at simula na ng kanyang trabaho sa Altamirano Corporation. Gaya ng napagkasunduan nila ni Tyrone, mananatili siyang magtatrabaho sa kumpanya nito hanggang sa lubos niyang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Nasa hallway pa lamang siya, ramdam na niya ang tensyon sa paligid. Ang bulong-bulungan ng ilang mga empleyadong naroon. Sa isip niya, siguro nga'y nagpakalat ng chismis si Carla tungkol sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Dahil pagdating niya sa third floor, narinig niyang nag-uusap ang mga receptionists. Hindi siya napansin ng mga ito, kaya kampante lang sa pagchichismisan. Hoy, totoo ba yung chismis na may relasyon yung bagong General Deputy Manager sa boss natin? Yun ang sabi ni Ma'am Carla. Dati lang pala nagtitinda ng isda yang si Maxine na yan eh. At hindi naman daw nakapag-aral. Pero sa isang iglap, naging Deputy Manager. Baka naman magaling sa kama. Kaya hindi matanggihan ng womanizer nating boss. At nagtawanan ng tatlo. Ngunit agad namang nagsitigil nang makita siya. Ganito ba kayo tuwing umaga? Anya sa isang mahinahong tinig. Good morning po ma'am. Sabay-sabay na bati ng tatlo. Alam kong akong pinag-uusapan ninyo. Pero kung hindi nyo naman alam ang buong kwento, huwag na lang kayo magbitiw ng mga maling salita. Maraming namamatay sa maling akala. Biglang natahimik ang mga babae. Napayoko ang mga ulo nito na parang napahiya. Well, hindi kayo ang sadya ko rito. Kaya huwag kayong makialam at ang aasikasuhin nyo na lang ay ang mga trabaho ninyo. Mariing wika niya saka iniwang nakatulala ang tatlong mga babae. Napakagat siya sa kanyang pang-iibabang labi habang tahimik na naglalakad sa hallway papunta sa opisinang nakatalaga sa kanya. Mabigat ang bawat takbang niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang maamong muka. Suot niya ang kanyang corporate uniform. Simple, ngunit may pahiwatig na kumpiyansa sa sarili. Habang mapalapit siya sa assigned workstation, napatigil siya sa isang pamilyar na tinig. Well. Look who's here. Anang sarkastikong tinig ni Carla, nakakalabas lang mula sa opisina nito na tila inaabangan talaga ang pagdating niya. Huwag mo akong simulan, Miss Montemayor, at baka malaman ng lahat na pinagtangkaan mo akong patayin. Matapang niyang wika. Well, go ahead. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Isa pa'y wala kang ebidensya. Tumawa siya ng makahulugan. Yung tipong tawa na may halong pagbabanta. Yan ang akala mo, Carla. Pero hindi pa itong tamang panahon para pagbayaran kita sa ginawa mo. Hindi mo ko kaya, Maxine. Mayaman ako at sa mundo ng mga mayayaman, walang bagay na hindi nabibili ng pera. Samantalang ikaw? Sambit nito na nakataas pa ang isang kilay. Kahit ganyan ang suot mo, amoy tindera ka pa rin ng isda sa palengke. Paangil na wika nito. Kahit kailan, hindi ko ikinahiyang nagbenta ako at naging tindera ako ng mga isda. At least, naranasan ko kung paano magbanat ng buto para mabuhay. Ikaw, hindi ba't hindi ka naman mayaman? Nagkataon lang na nakapangasawa ng bilyonaryo ang nanay mo. Pero kung hindi, baka hindi lang pagtitinda ng isda ang gagawin mo. Nakita niya ang galit sa mukha ni Carla. Walang hiya ka? Galit na bulyaw nito at akmang sasampalin siya, ngunit mabilis niyang naharang ang kamay nito. Huwag mong kong susubukan at nakalimutan mo yatang may CCTV rito. Nakangiti niyang sabi. Saglit na napatigil si Carla, ngunit hindi pa rin mawala sa mukha nito ang galit. What's going on here? Tanong ni Tyrone na nooy kakarating lang. Buti naman at andito ka na, Tyrone. Itong babaeng pinili mo maging assistant ko, napakawalang galang. Lumalaki yata ang ulo dahil binigyan mo siya ng mataas na posisyon, gayong ka-a-apply lang naman. Paangil na wika ni Carla. Hindi ako nagsimula ng gulo, Miss Carla Montemayor. Ikaw itong mainit ang dugo sa akin. Kalmado niyang sagot. Carla, nasa trabaho tayo kaya be professional. Anyway, may meeting tayo mamaya kaya mas mabuti pa. Maganda ka na sa ipepresent mong reports. Ano ng lalaki? Irap lang ang itinugon ni Carla saka mabilis itong pumasok ng opisina. Papasok na rin sina Maxine nang marinig niyang magsalita si Tyrone. May dinner sa bahay mamaya at isasama kita.
Ipapakilala kita kay Daddy bilang girlfriend ko. Nabigla naman siya sa sinabi nito. Oo nga pala, may usapan sila ni Tyrone. Magpapanggap siyang girlfriend dito bilang kapalit ng posisyon na inagaw niya mula kay Leo. Okay, matipid niyang sagot. Kahit ayaw naman niya, ngunit may isang salita naman siya kaya tutuparin niya yon. By the way, may board meeting mamaya at 1 p.m. Kindly prepare these reports in case. Ipapasa ni Carla sa yung trabaho niya. Seryosong wika nito habang nakatingin sa kanya. Tumangulang siya at inabot ang mga dokumento. Pagkatapos, pumasok na siya ng opisina. Pinag-aaralan niya ang mga detalye sa mga papeles na ibinigay sa kanya ni Tyrone. At hindi naman siya nahihirapan kasi in the first place, isa siyang CEO sa MXN Corporation. Ngunit saglit siyang napatigil nang mapansin ang name tag na nasa ibabaw ng mesa niya. Maxine G. Cervantes, Deputy General Manager. Napangiti siya. Alam niyang hindi na magtatagal at magtatagumpay din siyang pabagsakin ang walang hiya niyang asawa at ang kabit nito. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang pumasok si Carla sa opisina niya. Oh, gawin mo to. Wika ng babae at inilapag sa mesa niya ang mga papeles. Ikaw ang present ito sa board meeting mamaya. Naisip niya, tama nga si Tyrone. Ipapasa ni Carla ang trabaho nito sa kanya. At bakit akong gagawa niyan? Paangil niyang sagot. And why not? You're my assistant, di ba? Tama ka. Pero ang reports na yan ay gampanin ng isang general manager. Hindi ka ba marunong at ipapasa mo sa akin ang trabaho mo? Kung sa bagay, kaya ka lang naman nalagay sa mataas na posisyon kasi napangasawa ng mommy mo, ang daddy ni Tyrone. Bahagyang namula ang pisngi ni Carla sa inis at pagkabigla. Pagkatapos, mabilis siya nitong tinalikuran. Bit-bit ang mga dokumento na ibibigay sana nito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras at 15 minutes na lang before mag-alauna ng hapon. Saglit na inayos ni Maxine ang kanyang sarili sa harap ng salamin bago lumabas ng opisina. Ngunit nagkakasabay naman sila ni Leo sa elevator, kaya bigla namang kumulo ang dugo niya. Mas pinili na lamang niyang wag itong pag-ukulan ng pansin. Maxine, alam ko kung bakit sinundan mo ako rito. At inago ang posisyon niya sana'y para sa akin. Panimulang sabi ng lalaki. Gusto mo lang yatang bumalik ako sa'yo eh. Hindi niya nagustuhan ang huling tinura nito, kaya galit niya itong tiningnan. Naririnig mo bang sinasabi mo, Leo? Bakit? Hindi ba totoo? Alam ko kung gaano mo ako kamahal. Kaya sige, makikipagbalikan ako sa'yo. Basta ibigay mo sa akin ang posisyon mo. Biglang sumulak ang dugo niya sa sinabi ng lalaki, kaya sinugod niya ito at pinagsasampal. Walang hiya ka, Leo. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Oo, nagpakatanga ako sa'yo noon. Pero nagising na ako sa katotohanan. You don't deserve anything from me. Anya at sasampalin pa sana niya ulit ito, kaya lang bumukas na ang pinto ng elevator. Bago pa siya tuluyang bumaba, muli niya itong tiningnan ng diretsyo. At kung nakakamatay lang ang tingin, marahil matagal nang nakabaon sa lupa ang traidor niyang asawa. At para sabihin ko sa'yo, Leo, hindi na ako interesado sa'yo. May iba na akong mahal. Anya at mabilis niya itong tinalikuran. Sa isang maluwag at modernong boardroom, sa ikalamang palapag ng Altamirano Corporation, pumasok si Maxine. Nasa gitna ng mahaba at makintab na conference table. Naroon ang ilang senior executives at sa pinakatuktok ng mesa, nakaupo si Tyrone. Samantalang nakapwesto naman si Carla sa gawing kaliwa ng lalaki. Tahimik siya naglakad papunta sa gawing kanan at doon siya umupo sa tapat ni Carla. Kamunti ka nang malate. Next time, agahan mong pagpunta mo rito. Nakasimangot nitong wika. Mas nauna pa ako sa iyo eh. Ngiti lang ang iginanti niya sa patutsyada na naman ng babae. Hindi niya ito papatulan, gayong narito ang iilan sa mga board members at executives. Maya-maya'y pumasok si Leo at doon naman umupo sa tabi ni Carla. Hindi niya ito pinansin at baka sumulak na naman ang dugo niya. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nagsalita si Tyrone. I guess nandito na tayong lahat. Kaya magsisimula na tayo. Tahimik ang paligid habang isa-isang nagsasalita ang mga senior executives. Tahimik lang din siyang nakikinig hanggang sa nagsalita si Tyrone. Miss Montemayor, maaari mo nang ipresenta ang reports mo for quarter 2. Ani ng lalaki. With due respect, sir, ang assistant ko nang bahala dun. Nakangiting tugon ni Carla habang nakatingin sa kanya. Miss Cervantes, will you do the favor? Tumingin naman siya rito at ginantihan niya ito ng ngiti.
Alam kasi niya na plano talaga nitong mapahiya siya kasi inaakala nito na wala siyang kaalam-alam sa business. Miss Cervantes, untag nito. I-prove mo sa harap ng board members and executives na hindi nga nagkamali ang CEO na gawin kang deputy manager ng Altamirano Corporation. Napailing naman ang ilang mga executives na nakakakilala sa kanyang tunay na estado. Mataman itong nakatingin sa kanya at gayon din si Tyrone na tila hinihintay ang susunod niyang gagawin. Ngayon lang niya mas naintindihan kung bakit ibinigay ni Tyrone sa kanya kanina ang mga papeles para mapag-aralan niya. Ngumiti si Maxine saka tumayo at nagpunta sa gitna. Lumapit siya sa projector at nagsimulang magsalita. Actually, pinaghandaan ko to, Miss Montemayor. Kalmado niyang wika. Nakita niyang pamumutla ni Carla, lalo na nang maisalang niya ang presentation. Sa unang tingin, mukhang tumataas ang revenue ng 15% this quarter. Pero kung susuriin nating mabuti ang detalye, makikita natin na 40% ng gain ay galing sa isang temporary surge mula sa seasonal clients. Anya habang ipinapakita ang mga slides. Ang sustainable growth ay nasa 8% lamang. Ito ang rekomendasyon para mapanatili ang momentum. Lahat ay interesado sa kanyang presentasyon kaya tumitingin sa screen at nakikinig sa kanya, lalong-lalo na si Tyrone. Kahit si Leo ay hindi makapaniwala sa ipinamalas niyang galing. Samantalang hindi naman mapakali si Carla at baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya dahil hindi siya nito nagawang ipahiya. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga board members. Sa isip ni Maxine, sana nga lang hindi ito magkamali ng sasabihin at baka mabubuko pa siya. Kilala siya nito bilang CEO ng MXN Corporation. Sa ngayon kasi, ayaw muna niyang malaman ni Carla at Leo ang tunay niyang pagkatao. Very well analyzed, Miss Maxine. I appreciate the clarity. I guess mas bagay sa'yo ang mas mataas pa na posisyon sa kumpanyang ito. Yes, I agree. Hindi pa nga nagkamali si Mr. Altamirano na ikaw ang gawing deputy manager. Buong paghangang wika ng isa pang board member. Pero sa tingin ko, higit pa riyan ang kaya mong gawin. Napangiti naman siya sa tinura ng dalawang board members. Hindi dahil na-overwhelm siya sa mga papuri nito, kundi nagawa nitong itago ang tunay na siya at nakikisabay na lamang ang mga ito. Pagkatapos ng presentasyon, nagpalakpakan ng lahat at nakipagkamay sa kanya. Bigla namang lumapit sa kanya si Carla at ngumiti na parang nangiinsulto. Well played, Maxine. Mukhang pinaghandaan mo talaga to, ah. I wonder, sinong tumutulong sa'yo sa likod ng mga reports na yan? Kapag handa ang isang tao, hindi niya kailangan ng backup para lang magmukhang may alam. Makahulugan niyang turan. Carla, tama na yan. By the way, don't forget sa dinner mamaya. Isama mo na rin yung fiancé mo. Wika ni Tyrone nang makalapit ito sa kanila. Lihim na napangiti si Maxine. Pupunta pala si Carla sa dinner mamaya at alam niyang isasama nito si Leo. Para naman siyang biglang na-excite sa kung ano magiging reaksyon ng mga ito kapag ipinakilala siyang asawa ni Tyrone. Lumabas siya ng boardroom ng may ngiti sa labi. Ngunit hindi niya akalaing nakasunod pala sa kanya si Tyrone. Natutuwa ka ba sa nangyari, Maxine? Anito. Yes, pero hindi pa sapat yun kung ikukumpara sa mga ginawa nila sa akin. Tiing bagang niyang wika. Oo nga pala. Thank you at ibinigay mo sa akin ng mga dokumentong yon. Kung hindi, baka nagtagumpay na si Carla na ipahiya ako sa harap niyong lahat. Well, inaasahan ko na yun ang mangyayari. Kilala ko si Carla. Hindi yung titigil hanggat hindi nakakahanap ng butas para mapaalis ka rito. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa pumasok na sila sa kanika nilang opisina. Bigla namang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Maxine habang iniisip na magpapanggap siya bilang asawa ni Tyrone mamaya sa dinner ng pamilya nito. Kaya kailangan na niyang bilisan ang pagkuha ng ebidensya para makasuhan ng attempted murder si Carla. At si Leo, bilang kasabwat sa nagawang krimen. Tumigil siya saglit sa pagtipa ng keyboard ng computer at nag-iisip na wala pa pala siyang damit na maisusuot. Kaya dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Hello, Ana? Pakidala naman ako ng damit na formal pero simple lang. Yung white silk na may slit. Yung suot ko nung last event sa Singapore. Yes, yung may pearl detail sa neckline. Ipadala mo rito sa opisina now. May pupuntahan ako mamaya eh. Kailangan magmukhang disente. Makalipas ang 30 minuto, nakarinig siya ng mahihinang katok. At nang pagbuksan niya ito, isa pala sa mga gwardya ng kumpanya at may inabot sa kanya. Galing ito sa sekretarya niyang si Ana. Kaya natitiyak niyang ito na yung damit na ipinag-uutos niya. Eksaktong 6:30 ng gabi nang makabihis siya.
Nakapaglagay na rin siya ng konting makeup at lipstick. Kailangan naman niyang maging presentable, lalo na't dadalo rin si Carla at si Leo. Maya-maya, nag-ring ang intercom niya kaya dali-dali niya itong sinagot. Hello Maxine, are you ready now? Boses ni Tyrone ang narinig niya sa kabilang linya. Yes, I'm ready. Pero Tyrone, hindi ba pwedeng paunahin na muna natin sina Carla at Leo? Okay, as you wish mahal ko. Sagot ng lalaki. May kung ano namang humaplos sa puso niya nang marinig ang salitang mahal. Bakit iba ang epekto nito sa kanya? Sige Tyrone, see you. Ani at binaba ang telepono. Pasado 7:00 ng gabi nang makaalis silang dalawa ng opisina at sakay ng kotse. Tinahak nila ang daan papunta sa bahay ng lalaki. Maxine, okay ka lang ba? Tanong nito. Bakit parang ninervyos ka? Wala naman. Hindi ko lang alam kung makakaya ko bang magpanggap na asawa mo. Basta sumabay ka lang sa akin, Maxine. Anito saka may kinuha sa bulsa ng jacket nito. Nagulat naman siya nang tumambad sa kanyang paningin ang isang pares ng wedding ring. Kinuha ni Tyrone ang kamay niya at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Kailangan pa ba talaga magsuot ng ganito, Tyrone? Of course. Para mas kapanipaniwala kay Daddy na talaga nagpakasal na ako. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa. Kasi kung tutusin, may punto naman ang lalaki. Bakit nga pala gusto mo lang ng fake marriage? Bakit hindi ka na lang magpakasal ng totohanan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Tyrone. Parang ayaw nitong sagutin ang tanong niya, kaya hindi na niya ito pipilitin pa. Ano man ang dahilan nito, wala naman siyang pakialam. Kasi kung tutuusin, siya naman ang naunang humingi rito ng pabor. Makaraan ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mansyon. Nandito na tayo, Maxine. Muli na namang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Lalo na nang kunin ng lalaki ang kamay niya at alalayan siya nitong bumaba ng SUV. Nandito na pala sina Carla. Nandito na ang kotse niya. Muling wika ni Tyrone. Tango lang ang itinugon niya habang naglalaro sa kanyang isipan ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakita siyang kasama si Tyrone. Interesting. Sabi ng kanyang utak. Pagkapasok nila sa loob ng malaking mansyon, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa centralized air conditioning at ng mabangong halimuyak ng mga imported na bulaklak na nakaayos sa paligid. Eleganteng-elegante ang paligid. Marble floors, chandelier, at may mga soft classical music na tumutugtog sa background. Naglalakad silang dalawa patungo sa dining area habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Tyrone sa kanyang kamay. Saglit niyang naisantabi ang kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman na dulot ng pagkakahawak ni Tyrone sa kamay niya. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang magiging reaksyon ni Carla at Leo kapag ipakilala na siyang asawa ni Tyrone. Hindi ko inaasahan na magdadala ka ng empleyado mo rito, Tyrone. This is a family gathering. Nakasimangot na wika ni Carla. Halata sa mukha nito ang pagkadismaya. At bakit hindi? Maxine is special to me. Sagot ng lalaki, saka bumaling sa ama nito. Dad, this is Maxine Cervantes Altamirano, my wife. What? You must be joking, Tyrone. Sambit ni Carla at halata sa mukha ang labis na pagkagulat. Hindi ako nagbibiro, Carla. Maxine is my wife. Ani ng lalaki at tumingin sa kanya. Hello po, Dad. Kampanteng wika ni Maxine kahit may kaba sa kanyang dibdib. Hello, Mrs. Altamirano. Bati niya sa stepmother ni Tyrone. Hello, Carla. It's nice to see you again. Alam niya at bumaling kay Leo. Ito ba ang fiancé mo? Irap lang ang itunugon ni Carla na lihim niyang ikinatuwa. Kailan ka pa nagpakasal, anak? At hindi mo man lang ipinaalam sa amin. Tanong ng ama ni Tyrone. Sorry Daddy. Gusto kasi namin ni Maxine ng isang simpleng kasal. Alam niyo naman, kapag nalaman ng lahat ng kasal ko, tsak na hindi kami tatantanan ng mga reporters. At ayaw ng asawa ko. Pangangatwiran ng lalaki. Well, ano pa nga ba? Nakangiting wika ni Mr. Altamirano saka bumaling sa kanya. Welcome to the family, Iha. Pero hindi ka ba pinilit nitong anak ko, ha? Iha? Hindi naman po. Nagmamahalan po kami, Dad. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Mabuti naman kung gano'n. O siya, kakain na tayo. Nagkaroon ng masayang kwentuhan habang sila ay kumakain. Panakanakang tumitingin si Maxine kay Carla at Leo na nooy hindi maipinta ang mukha sa pinaghalong galit, inis at pagkabahala. Gayon din naman ang ina ni Carla at parang kakaiba ito kapag tumitingin sa kanya.
Isang gabi nang minsang mag-overtime si Maxine sa trabaho niya, pinag-aralan niya ang mga reports ni Carla noong first quarter. Gusto kasi niyang makatulong kay Tyrone na malutas ang anomalyang nangyayari sa loob ng Altamirano. Malakas din kasi ang kutob niya na may ginawang kababalaghan si Carla sa kumpanya. Naku, Ma'am Maxine, ang sipag niyo naman po. Puri sa kanya ng sekretarya ni Tyrone na si Lisa. Akala niya siya na lamang ang nandun. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape? Sige Lisa, kung okay lang sa'yo. Anya. Tumangon naman ang sekretarya at agad na nagtungo sa office pantry. Makaraan ng ilang minuto, may dala na itong isang tasang kape. Salamat Lisa. Nakangiti niyang sabi. Sige po ma'am, mauna na po ako sa inyo Paalam nito sa kanya. Nang maiwan na siyang mag-isa, muli niyang tinutukan ang mga reports. Maya-maya, binalingan ang tasa ng kape na hiyantid sa kanya. Nilagok niya ito at para naman mainitan ang tiyan niya. Ngunit, bigla naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nagring ang telepono niya, kaya agad niya itong sinagot. Nasa opisina ka pa rin ba? Boses ni Tyrone sa kabilang linya. Oo. Yun lang ang salitang nasabi niya at nagdilim na ang kanyang paningin. Samantalang si Tyrone, alalang-alala kung anong nangyayari kay Maxine at bigla na lang itong nawala sa linya. Kaya naisipan niyang puntahan ito sa opisina. Kakatapos lang ng business meeting niya at balak na niya sanang dumiretso na lang sa bahay. Kaya lang kinakabahan siya, kaya binilisan niya ang pagmamaneho. Lakad-takbo siyang nagtungo sa third floor at kita niyang buhat ng isang empleyado si Maxine. Ano nangyayari? Ang tanong niya at mabilisan nakalapit sa lalaki. Sir, sorry po. Napag-utusan lang. Sabi nito na halatang nagpapanik. Sino nagutos sa'yo? Tiimbagang niyang wika. Si Ma'am Carla po. Ako na bahala. Umalis ka na. Anya at inalalayan ang mulang malay na si Maxine at dinala sa kotse. Samantalang unti-unting naramdaman ni Maxine na may tumawag sa pangalan niya. Pero hindi niya alam kung sino yon. Iba ang kanyang nararamdaman. Mainit. Bigla siyang naging agresibo. Kaya hinalikan niya ang lalaking kasama niya. Maxine. Nanginginig na wika ni Tyrone. Hindi na niya kaya pang kontrolin ang sarili niya, kaya inihinto niya ang kotse sa tabi ng isang hotel. Naramdaman ni Maxine ang mainit na haplos ng lalaki sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung sino yon kasi malabo ang mukha nito. Ngunit nang tumambad sa kanya ang isang pamilyar na heart tattoo, mas lalo siyang nadaig ng sensasyong bumabalot sa kanya. Nagising siya kinabukasan sa loob ng isang kwarto. Walang saplot sa katawan. Diyos ko, ano nangyari sa akin? Sambit niya sa kanyang sarili. Masakit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, tanda na isinuko niya ang kanyang pagkaberhen sa lalaking hindi niya nakilala. Nagdaan pa ang mga araw at hindi niya inaasahan ang biglang pagpasok ni Leo sa opisina niya. Bakit ka nagpasal kay Tyrone, Maxine? Galit na bungad nito sa kanya. Ano bang pakialam mo? Hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Dahil akong asawa mo, Maxine. Ikinasal tayo. Bigla siyang tumawa ng malakas dahil sa sinabi ng lalaki. Niloko mo ako, Leo, at ipinagpalit sa iba. Galit na wika niya. Hindi pwedeng mapunta ka sa iba, Maxine. At bigla siya nitong sinugod ng yakap at siniil ng halik. Buong lakas niya itong itinulak kaya nakawala siya sa pagkakahawak nito. Ang kapal na mukha mo! Anya at isang malakas na sampal ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos, pinindot niya ang emergency button sa gilid ng office table at saka dali-daling binuksan ang pinto ng opisina. Maya-maya, dumating ang security team ng kumpanya. Ilayo niyo sa akin ang lalaking to. Galit na utos niya sa mga gwardya. Agad naman siyang pinuntahan ni Tyrone nang makabalik ito mula sa isang business meeting. Maxine, are you okay? I'm sorry. Anito at kinabig siya ng yakap. Hindi niya napigilang umiyak. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil sa matinding galit niya sa dating asawa. Nang sumunod na mga araw, hindi niya inaasahan na babalik pa si Leo. Gayong tinanggal na siya ni Tyrone sa trabaho. Anong kailangan mo sa akin, Leo? Maxine, alam ko malaking kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Papatawarin kita? At magsisimula tayo ulit? Anya at sarkastikong ngumiti. At bakit? Ayaw mo na ba kay Carla? Hindi ba ipinagpalit mo ako sa kanya dahil mayaman siya? Samantalang ako, nagtitinda lang ng isda sa palengke. Tagaluto ng pagkain, tagalaba ng mga damit mo. Marami akong sakripisyong ginawa sa'yo, Leo. Pero makasarili ka. Welta niyang wika. Maxine, inaamin kong pagkakamali ko. Patawarin mo ko. Gusto mo kamong patawarin kita?
Anya at tumingin ng diretso sa kanya. Pwes, sabihin mo sa akin ang totoo, na talagang pinlano ni Carla na pagtangkaan ang buhay ko. Oo, Maxine. Ideya niya yun. Siya ang nagplano na itulak ka sa yate. Sa mismong araw ng karawan ko. Hinintay lang niya makaalis sa mga bisita para walang makakita sa gagawin niya. Ideya niya? Na sinang-ayunan mo rin, di ba? I'm sorry, Maxine. Patawarin mo ko. Pero hindi kita natais at nangligtas kita. Nabigla siya sa sinabi nito. Si Leo ang sumagip sa kanya? Imposible. Makakaalis ka na, Leo. Matigas niyang sabi. Kinabukasan, galit na sumugod sa kanya si Carla habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa opisina. Mulang hiyang babae ka? Ang kapal ng mukha mo? Anito kasabay ng isang malakas na sampal sa pisngi niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasanti si Leo. Kinuha mo na nga ang posisyon na para sa kanya. Pinatanggal mo pa siya sa trabaho. Deserve yun ang mahal mong fiancé, Carla. Sagot niya. You bitch! Akala mo ba napapaniwala mo ko na asawa ka ni Tyrone? Paangil na wika nito. Makinig kayong lahat. Anito sa mga empleyado nakasaksi sa kaguluhan. Itong babae na to, walang pinag-aralan. Nagtitinda lang ng isda sa palengke at ngayon naging deputy manager. Alam niyo kung bakit? Dahil inakit niyang kapatid ko. Anito at sarkastikong tumawa. Tyrone is known to be a womanizer. Wala pang sineseryosong babae kasi he wanted the best. Sa palagay niyo kaya, ganitong klase ng babae ang magugustuhan ng CEO ng Altamirano Corporation? Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Maxine ang mga sinabi ni Carla, lalo na't may ilang empleyado ang nagtawanan habang nakatingin sa kanya. Ang hilig mong manlait ng kapwa, Miss Altamirano. Bakit? Ano bang pinanggalingan mo? Nanguuyam niyang wika. Nakita niya ang paggunot ng noo ni Carla at pagtiimbagang nito, kaya hindi na niya bibitawan ang pagkakataong hinintay niya. Ang galing mo naman, Carla. At sinadya mo pa talagang mangguluga yung wala dito si Tyrone? Akala mo natatakot ako sa'yo? Anya at kinuha ang flash disk mula sa bulsa ng corporate coat niya at isinalang sa malaking smart TV na nasa hallway ng main office. Buong lakas na narinig ng lahat ang audio recording niya tungkol sa pag-uusap nila ni Leo kahapon. Malinaw ang ginawang pag-amin ni Leo sa krimeng ginawa ni Carla noong gabi ng birthday celebration nito. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling lang si Leo! Buong pagtangging tura ni Carla. Ngayon sabihin mo sa akin, Carla, sino sa atin ang walang hiya? Galit na belta niya kasabay ng isang malakas na sampal sa pisngi ng babae. At pagkatapos, may isinalang siya na isa pang flash disk. Panoorin mo itong mabuti, Carla. Ito ang babaeng sinasabi mo nagtitinda ng isda sa palengke. At ang babaeng walang pinag-aralan. Galit na wika niya. Panahon na para malaman ng lahat ang totoong pagkatao niya. Hindi upang magmalaki, kundi para ipamukha sa taong nanlait sa kanya kung bakit kinaya niyang talikuran ang masaganang buhay sa ngalan ng pag-ibig. Pero sayang lang at hindi sinuklian ang pagmamahal at pagpapahalaga. Lahat ay nagulat nang mapanood nila si Maxine sa malaking smart TV, lalo na nang ipakilala sa isang business summit. Ladies and gentlemen, the CEO of MXN Corporation, the largest and leading company in the country, Miss Maxine Cervantes. CEO? She is the CEO? Oh my God! Narinig niya ang sinasambit ng ilan sa mga naroon. Yan ang buhay na iniwan ko ng 2 taon. Para kay Leo. Ayaw sa kanya ng mga magulang ko. Hindi dahil mahirap lang siya, kundi dahil wala silang tiwala rito. At tama nga sila. Oo, asawa ko si Leo. Pero nasilaw siya sa mga bagay na maaari mong ibigay sa kanya, Carla. Kaya niloko niya ako at ikaw ang pinili niya. Nanatiling nakatulala si Carla ni hindi makapagsalita dahil sa labis na pagkabigla at pagkapahiya. At hindi ka pa nakontento? Binalak mo pang patayin ako at itulak sa yate? Buong lakas niyang sigaw at dahan-dahan siyang lumapit sa kinatatayuan ni Carla. At ngayon, ang oras ng paniningil. Matapos niyang sabihin iyon, dumating ang mga pulis at dinampot si Carla. Tahimik ang buong paligid na tila walang nais magsalita. Bumalik siya sa kanyang opisina at sumandal sa kanyang swivel chair. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa police station at ibinalitang nasa custody na rin nila si Leo. Parang nabunutan siya ng napakabigat na dalahin sa kanyang dibdib. Dahil nagkaroon na rin ng saysayang kanyang paghihiganti. Hindi man sa mismong mga kamay niya, ngunit ipapaubayan na niya ang lahat sa batas.
Muli siyang napatingin sa name tag niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala nang dahilan pa para manatili sa Altamirano. Hihintayin na lamang niya ang pagbabalik ni Tyrone para formal siyang makapagpaalam. It's all over now, Tyrone. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Anya na magkausap sila. Kahit ayaw ko namang umalis ka, Maxine. Pero naiintindihan naman kita. May mga bagay na dapat mo namang asikasuhin as CEO of MXN. So, our deal is now closed. Nakangiti niyang wika. Alam nilang pareho kung anong ibig sabihin nun. End of her job as deputy manager and end of their fake marriage. Ngumiti din sa kanyang lalaki, ngunit nababasa niya ang lungkot sa mga mata nito. Till we meet again, Maxine. Mag-iingat ka. Hindi niya alam kung bakit masakit sa kanya ang pamamaalam nila sa isa't isa. Pero ayaw na niyang bigyan pa yon ng anumang kahulugan. Takot na siyang magtiwala ulit at takot na ring magbahal. Sa susunod na mga araw, naging laman ng balita ang kaso ni Carla Montemayor at ni Leo de Guzman. Isang iskandalong yumanig sa buong corporate world. Embezzlement, attempted murder, fraud. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng legal team ni Tyrone, naging matibay ang kaso at parehong hindi makakapagpayansa sina Carla at Leo. 2 araw matapos ang kanilang sentensya, nagtangkang tumakas si Leo sa kulungan at nanlaban sa mga pulis kaya nabaril ito at nabawian ng buhay. 1 buwan ang lumipas mula nang bumalik si Maxine sa pamamalakad niya sa MXN. Naging maayos naman ang pamamahala niya at gaya ng dati, ang kumpanya pa rin nila ang nangunguna sa buong bansa. 1 araw sa kanyang opisina, "Ma'am, may nagpa-deliver ng bulaklak para sa'yo." Ani ng sekretarya niya. Inabot naman niya ang isang kumpol ng mga pulang rosas at tiningnan ang nakasulat sa card. From someone with a heart tattoo. Bigla namang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib nang maalala niya ang heart tattoo ng kanyang tagapagligtas. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang kumalamang sikmura niya na para siyang masusuka. Mas talo siyang kinabahan nang maalala niyang delayed na pala ang menstruation niya ng 1 buwan. At para makatiyak sa kanyang kalagayan, bumili siya ng pregnancy test. At hindi nga siya nagkamali. Nagdadalang tao siya. Nababalot ng lungkot ang puso niya kasi hindi niya alam kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Alam niyang mabibigyan niya ito ng magandang buhay. Pero ng isang magandang pamilya, hindi niya alam kung mabibigay niya ba yun. 1 araw, hindi niya inaasahan na makatanggap ng tawag mula kay Tyrone. Hello, Maxine. Busy ka ba? Tanong nito. Hindi naman. Bakit? Pwede ba kitang iyain maglayag? Maglayag? Yep. Lilibutin natin ang mga isla sa Pilipinas. Hindi niya alam kung bakit pumayag naman siya sa paanyaya ng lalaki. Wow! Is this yours? Tanong niya nang tumambad sa kanya ang isang yate. Tumangulang ang lalaki at inalalayan siya nito paakyat. Nang magsimula na silang maglayag, bigla namang sumagi sa kanyang isipan ang masakit na karanasan niya noon. Maxine, okay ka lang ba? Yes, I'm fine. Naalala ko lang yung pangyayari noon. Nang itulak ako ni Carla sa yate kaya nahulog ako sa dagat. Buti na lang at may taong nagligtas sa akin. Kilala mo ba ang taong yun, Maxine? Umiling lang siya at tumingin sa asul na karagatan. Maxine, alam kong masakit ang naging karanasan mo sa piling ni Leo. Pero deserve mo pa rin sumaya. Sa piling ko. Saglit siyang natahimik sa sinabi ng lalaki. At aaminin niya, masaya siya sa sinabi nito. Pero, paano kung malaman nitong buntis siya? Maxine. Mahinang wika ni Tyrone habang masuyong hinawakan ang kamay niya. Noong sandaling itinulak ka ni Carla at nahulog sa dagat, nandun ako. Sakay ng yate na to. Anong ibig mo sabihin? Maxine, mula noong college pa lang tayo, mahal na kita. Kaya lang, playboy ang tingin mo sa akin kaya hindi mo ako pinapansin. Hanggang sa nabalitaan ko lang naman na nagpakasal ka na kay Leo. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pagmamahal ko sa'yo. At nung malaman ko nagtitinda ka ng isda sa palengke, palagi pa rin kitang sinusundan. Kaya binibigyan ko ng pera ang ibang mga tindera doon para may maibigay sila sa'yo sakaling umutang ka sa kanila. So, sa'yo nanggagaling ang pera na hiniram ko sa kanila? Yes, Maxine. Alam mo, naiingit ako kay Leo. Kasi napakaswerte niya na minahal mo siya ng sobra. Gumagaralgal ang boses ng lalaki. I'm sorry, Tyrone. Maxine, mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon para maipadama sa'yo ang pagmamahal ko. Emosyonal na wika ni Tyrone. Dahil sa malakas na hangin, bahagyang napalis ang itaas na bahagi ng polong suot ng lalaki.
at tumambad sa paningin ni Maxine ang isang pamilyar na tattoo. Teka lang, anya at mas lalo pang hinawi ang Polo. Bigla siyang naluha sa revelasyong kanyang nalaman. Si Tyrone ang lalaki nagligtas sa buhay niya mula sa bingit ng kamatayan. Ikaw? Oo, ako Maxine. At alam mo ba kung bakit letter M ang nakaukit dito? Dahil ito ang first letter ng pangalan mo. Tyrone. Napayakap siya sa lalaki. At ikaw din yung... Ngumiti ng bahagya si Tyrone, tila alam nito ang ibig sabihin niya. Si Carl ang may kagagawan nun at kinantsaban niyang sekretarya ko para lagyan ng sex appeal ang kape mo. Balak niyang sirain ang reputasyon mo sa kumpanya. Pero hindi siya nagtagumpay dahil dumating ako. Hindi ko akalaing first time mo yun kaya maswerte pa rin ako. Pero honestly, hindi naman mahalaga sa akin yun, Maxine. I don't care who is your first. Basta akong last mo. I'm sorry. Mahal lang kasi talaga kita, Maxine. Handa naman kitang pakasalan. Kahit ilang simbahan pa, basta ikaw lang ang makakasama ko. Anito at may kinuha sa bulsa. Ito yung singsing na ibinigay sa kanya noong nagpanggap silang mag-asawa. Maxine Cervantes, please marry me. For real. Anito at lumuhod sa kanyang harapan. Napakasarap sa pakiramdam niya ang lahat ng mga sinabi ni Tyrone. Sa kabila ng pinagdaanan niya, may isang tao pa rin palang nagmamahal ng totoo sa kanya. Tyrone, maraming salamat sa pagmamahal mo. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Humihikbi niyang wika. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ng lalaki at dinala sa tiyan niya. Magkakababy na tayo. Seriously? Yes, magiging daddy na ako. Natutuwang sambit ni Tyrone. So, papayag ka na ba maging asawa ko sa habang buhay? Yes, Tyrone. Yes. I love you, Maxine. I love you too, Tyrone. Kinabig siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Pagkatapos, sumunod ang isang mainit na halik at pag-iisang muli ng kanilang mga puso at katawan na naganap sa loob ng yate habang nagalayag sa gitna ng karagatan. Wakas.